Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ninyo i-set up ang inyong TOTP code dito kay SSS para hindi na kayo maghintay ng OTP code mula kay SSS every time na mag-login kayo dito sa inyong SSS account. Dito, kailangan nyo lang mag-login sa inyong SSS account. Ilagay nyo lang yung user ID at saka password ninyo, then click sign in. Paano nga ba natin i-set up ang TOTP dito? So, ito is added security to keep your information. So, ma-ensure ni SSS na safe and secure ang inyong account. Dito sa TOTP code, so hindi nyo na kailangan pang maghintay ng OTP code mula kay SSS. So, ang pag-set up nito, click lang natin tong set up TOTP. Click natin yan. Then, dito, ito yung apat na process. So, account verification. Kailangan nyo ilagay yung user ID at saka password ninyo. Pangalawa naman, QR code and secret key. Pangatlo is authenticator app. At saka pang-apat is authenticated na. Ayan. So, dito naman, ilagay nyo na dito yung user ID at saka password ninyo. So, dito, take note na kailangan hindi kayo abot sa limit na 5 attempts. So, kung magkaroon kayo ng 5 attempts na mali yung user ID at password ninyo pagkalagay, malak yung account ninyo dito. Kung kaya, make it sure tama yung user ID at saka password ninyo bago kayo mag-click nito. Dito sa instructions, so ito yung kailangan yung i-download na apps. Kung kayo is gumagamit ng desktop or laptop users, so itong i-click ninyo, Authenticator. Para naman sa mga mobile device users, ayan. So, ang kailangan nyo naman is Google Authenticator. I-search nyo lang sa Play Store yung Google Authenticator. Then, lalabas na agad itong Google Authenticator. Then, pangatlo, set up the time-based one-time password or TOTP in the Authenticator app, either by scanning the QR code or ilagay natin manually ang ating secret key. Dito, option 1, QR code. Ito yung QR code natin. Option 2 is the secret key. Ito yung manual na ilagay natin kung halimbawa ayaw nyo gumamit ng QR code. Ayan. So, meron kayong dalawang option. Ngayon, screenshot nyo muna ito. Ayan. Ngayon, click lang natin tong next sign. Dito, lagay na natin yung one-time PIN natin. So, yan yung generate natin sa ating Google Authenticator. Yun yung ilagay natin dito. Take note din dito na you have a 5 limit of attempts lamang dahil maglalak yung account ninyo dito pag halimbawa naka 5 unsuccessful na tries na kayo dito. Ang gagawin natin is magda-download na tayo ng ating Google Authenticator. Ngayon, open natin yung Play Store apps natin. Dito sa Play Store, click nyo lang yung search sa pinakababa. Dito naman, i-click nyo lang yan. Dito, i-search natin yung Google Authenticator. Ayan. Then, ito na yung Google Authenticator natin. Click natin yung install. Ayan, hintayin lang natin na ma-install dito sa ating cellphone. Ayan, installed na. Click natin tong open. Stronger security with Google Authenticator. So, ito na yung ginagamit guys para mas ma-secure yung mga account natin. Ngayon, click natin yung get started. Then, continue lang as your email. Then, click nyo lang itong add code. Then, dito, ito na yung enter a QR code. So, kanina, makikita ninyo doon sa ating SSS account na may scan QR code at saka may setup key, secret key ni SSS. So, para mas mabilis, piliin natin tong scan a QR code. Click natin yung scan QR code. Then, while using the app,
So, dito, kailangan natin i-scan yung ating QR code. So, hindi natin ma-upload. Ayan, hindi natin ma-click yung plus sign. Kailangan natin i-scan yung QR code. Kung kaya ang mangyayari nito, dapat yung QR code na in-screenshot ninyo is na ipasa nyo sa ibang cellphone, din yung QR code is dito nyo i-scan. Ayan, so dapat ganun ang gagawin natin dahil hindi natin siya ma-upload dito. So, ngayon, pag halimbawa naman, mula kayong ibang cellphone na magamit para ipasa sana natin yung QR code doon at para ma-scan natin yung QR code natin. Pero pwede namang ito na lang yung gagamitin nating enter as setup key. Click natin yan. Then, click na natin tong next. So, dito ito yung timer niya kung kaya nag-expire agad yung OTP code. Kaya bilisan nyo din dito. Ayan. So, ngayon, magbabago yan ng code. Ayan, 811374. Yan yung ilagay natin dito. 811374. Then, click next. So, ganito na yung lumabas. So, meron na kayong dalawang mapagpipilian kung paano nga ba ninyo matanggap ang inyong OTP code. So, dito, dahil ito is mabagal or delay yung pagtanggap natin ng ating SSS OTP code sa ating cellphone number dahil through SMS ito. So, ito yung dinagdag natin kanina. Ito yung time-based one-time password. So, hindi na natin kailangan pa ng OTP code na manggagaling kay SSS. So, ito na yung ginawa natin kanina. Kung kaya may time-based one-time password na tayo. So, dito, every time na maglalagin na tayo sa ating SSS account, ito na yung piliin natin, time-based one-time password. Click natin yan. Ayan. Tapos, ang nakalagay is enter your single sign-on credentials below. Ayan. Ngayon, kada login nyo sa inyong SSS account, ito lagi yung piliin ninyo ang time-based one-time password at open nyo lang ang inyong Google Authenticator para doon nyo makuha real-time ang inyong OTP code. So, sobrang bilis lang. Open nyo lang yung Google Authenticator ninyo kada open nyo ng inyong SSS account. Kada open nyo ng inyong SSS website is open nyo lang yung Google Authenticator ninyo. So, katulad ng ginawa ko kanina. Ayan, yung code again nakukuha sa ating Google Authenticator. Then, click login. Ayan. So, ayan guys, nakapag-login na tayo. Then, click na natin tong I agree. Ayan. So, ayan. Hindi na natin kailangan maghintay ng OTP code galing kay SSS. And then, hindi na tayo mahirapan na mag-login sa ating SSS account. Basta gumamit lang tayo lagi ng Google Authenticator. Dahil doon manggagaling yung OTP ko. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!